Hi ka-Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po tayo sa Ilocos Norte. Alam mo ha, maganda po yung pinuntahan natin dito kasi napakaganda po ng sistema ng irigasyon dito. Kung nakikita nyo po sa akin likuran, yan po ay mga solar panels. At yan na po ang ginagamit nila para patubigan yung kanilang mga sakahan. Una ko ngang pinasyalan ng Western Irrigators Association sa Lawag City kung saan matatagpuan ang Bongga Pump No. 3 Irrigation System. Na-install na yung solar mahigit 720 ata yung na-install na solar, yung panel lang. 720 panels. Ibig sabihin po niyan, ilang hektarya yung pwedeng patubigan yan? Mahigit 100 hektarya? 120 hectares po. 120 hectares. Tapos ilang magsasaka po yung makikinabang doon? Mga mahigit 100 po. Ay maganda itong maitutulong itong solar sir kasi mas productive ang neto namin sa pagsasaka kasi madaming tubig. Ka-Coffee, kasama natin si Tatay Ferdinand Aquino. Di ba? Pinagsama yung pangalan ni Ferdinand Marcos at ni Benigno Aquino. Alam mo ka-Coffee, no? Si Tatay po ay mag-50 years na po siyang magsasaka dito po sa Lawag City. Alam mo, malaki po yung kanyang pasasalamat ngayon dahil meron na pong solar panels na ginagamit po para sa kanilang irigasyon. At malaki po yung kanilang matitipid at mas malaki po ang kanilang maiuuwing kita dahil po sa mga solar panels na nakikita nyo po sa aming likuran. Sige, pag-usapan po natin yan. Ako ay may 2 hektarya ako. Ako sinasaka. Bakit importante yung ganitong patubig na aabot po yung mga sakahan ng mga magsasaka dito sa Lawag? Gandang bayan, chef. May tutulong sa amin na magsasaka para mas maliit na magagastos namin. At kung noon ay umaabot po ng milyon-milyon ang binabayaran ng NIA para lang sa kuryente, ngayon po libre na dahil sa solar panels na in-install ng administrasyon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos, of course, ni Administrator Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Nakatutuwang isipin na dahil po sa dagdag na kita at savings ng ating mga magsasaka, marami sa kanilang mga anak ay nakapagtapos na ng pag-aaral at ang iba naman ay umasenso na ang buhay. Sa akin po, sa aking pagsasaka, nakatapos lahat ng mga anak ko. Karamihan na dito na magsasaka yung napapag-aaral nila yung mga anak nila at saka yung bahay nila pinalaki na. Mostly na yung magsasaka dito sir, medyo karamihan na may sasakyan na. Dito maganda na ba ang buhay ngayon, sir? Mas maganda na po. Totoo po ba yan na mas maluwag na po yung buhay nyo ngayon? Totoo, sir. Hindi po kayo pinilit? Ayos. Alam mo, malaki po yung pasasalamat ng mga magsasaka dito dahil malaki na po yung kanilang natitipid sa kuryente. Yan ang pagsasalamat namin sa NIA ng mga binigay niyang irigasyon sa amin. Mas madaling magsaka ngayon. Thank you po Guillen at saka kay Presidente Marcos at binigyan niyo kami ng mga masaganang irigasyon at solar. 47,000 hektarya po pala yung mga irrigable area. Ibig sabihin po yung pwede pong patubigan. At alam mo kung ilang porsyento na ang natutubigan dito. Nasa 82% na po. Malapit na po mag 100%. At dahil po yan sa tulong nito mga solar panels na in-install po ng National Irrigation Administration. Dinayo din natin ang San Nicolas sa Ilocos Norte pa rin. Dito naman matatagpuan ang Bongga Pump No. 2 Irrigation System. Iikutin natin yung mga sakahan dito po sa San Nicolas. Kasi ang gamit na po nila dito ay solar energy para sa kanilang mga irigasyon. Yung nakikita nyo sa likuran ko. Yan po yung mga solar panels na ginagamit po nila para mag-harvest ng kuryente na siya naman pong nagpapatakbo sa mga pumps para mapatubigan po yung mga sakahan. Bukod sa masarap na empanada na ipinatikim po sa atin ng Sandamia, narinig din natin ang matatamis na kwento ng mga magsasaka dito. So yung nakikita natin dito, mga solar panels na yan, paano siya nakakatulong sa iyong pagtatanim ng mga palay? Malaki ang itutulong na sir kasi pag walang ulan, ito ang ginagamit niya. Kumusta po yung supply ng irigasyon na, ng tubig dito po sa lugar ninyo? Pag dry season, okay yung patubig. Kasi
abundantly kasi maayos yung river channel. Pag dry yan, dry season. Dry season. Pero pag force majeure sa wet season, yung may bagyo, may baha, yung river channel namin, siyempre nasisira. Pag sinabi namin dun sa NIA, agad-agad naman inaaksyonan, pupunta na yung bako nila. Alam nyo ha, noon po, nang hindi pa po na itatayo itong mga solar panels na ito, sa isang cropping season, gumagastos po ang gobyerno, syempre dahil libre po ang irigasyon, no, ng 3 million sa isang cropping season para lang po sa Bonga 2, para lang po sa lugar na ito. 3 million pesos dahil po, syempre yung konsumo ng kuryente para mapump yung tubig mula sa source papunta ron sa mga sakahan. Ang ginagamit na po nila ngayon, mga solar panel na, solar energy na po, so malaking tipid po yan sa gobyerno. So yung natitipid po dyan, mas mailalaan na po natin yan sa iba pang mga programa para po sa ating mga magsasaka. Masasabi ko lang sa niya, kagaya ng mga IC manager, o si Lito, si Libera, malaking tulong sa project na ibinigay na sa Bonga Pam number 2, kagaya ng yung mga solar at saka yung channeling sa river sir. Millionaire IA na po ba kayo? Medyo sir. Sana all. Hindi man kasing lawak ng Central Luzon, yung taniman po ng palay dito po sa Ilocos Norte, maganda po yung kanilang production. In fact, umaabot po sa mahigit 170% yung kanilang production ng palay. Ibig sabihin, sobra po. Meron pa pong surplus. Yung sobra po sa kanilang production, kasi 170% po yan na po yung dinadala sa iba't ibang lugar. Kabilang na po dyan ang Metro Manila. Yun sir, binigyan kami ng gobyerno ng solar power system. Gumaan dahil gumaan ang bayad namin sa pagsasaka. Ang kinikita namin iba, mapunta sa mga anak namin, pagpapaaral namin. Saka nakabili rin kami ng mga panggamit sa extractor, yung sa palayan. Ka-coffee, nagpunta po tayo dito sa Barangay Nabotas B. Dito pa rin po yan sa Lawag. At kung nakikita nyo sa akin likuran, yan po yung maliit na bersyon ng solar project na ginagamit po sa irigasyon. Di hamak po na mas maliit ito sa mga napuntahan natin na malalawak po ng mga solar panels. Yung ganyan po kalaki na solar panels, no, 32 panels po yan, kaya niya po mag-irrigate ng up to 15 hectares. Ibig sabihin po yan, pakikinabangan po yan ng more or less 20 po na mga magsasaka dito po sa lugar. Kasama po natin si Kuya Joel Juan. Yung nakikita nyo po sa likuran namin, yan po yung kanyang taniman. Alam mo, nakatutuwa ha. Kung noon isang beses lang po siya nagtatanim sa loob po ng isang taon. Ngayon, kaya niya na pong magtanim ng 3 beses, yung tinatawag po nating third cropping. Dahil po, sustainable po yung supply ng tubig. Hindi po yan nauubusan. Noon sir, isang beses lang namin taniman ng palay, tapos gulay o kaya mais na sir. Pero ngayon, puro palay na. Ngayon, sa akin sir, kasi sobra-sobra yung tubig, puro palay na sir. Kumusta po buhay nyo ngayon? Mas maluwag na po ba? Mas maluwag talaga sir, kasi tuloy-tuloy na yung tanim namin sir. Isa din po sa tinututukan ng National Irrigation Administration ngayon, turuan po yung ating mga magsasaka, lalo na po yung mga Irrigators Association, na wag po silang huminto sa pagbebenta ng palay. Kasi limitado lang po yung kanilang kikitain kung hihinto ka na doon sa pagbebenta ng palay. Ang kanilang kagustuhan ngayon hanggang makapagbenta na po sila ng bigas. Ibig sabihin po, mula sa palay, hanggang ito ay maging bigas, dadaan po ito sa mga rice processing centers. Kumbaga sa value chain, sa buong production, i-involve na po yung ating mga magsasaka. Kasi sa kasalukuyan, ang nangyayari po ay kumikita pa rin po ng malaki yung mga middleman. Isa din po sa isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos ay pataasin po yung kita ng ating mga magsasaka sa pamamagitan po ng pag-alis sa mga middleman kasi sila po yung malaki yung kinikita. At kung inyo pong mapapansin din, yung mga produkto po o yung mga ani mismo ng mga magsasaka ay direkta na pong binibili ng NFA, ng DSWD at ng mga local government units. Kaya mas mataas po yung presyo ng palay na napupunta po sa mga magsasaka. Dagdag kita po yan para sa kanila. Ibig sabihin, mas may magagamit na po sila para sa iba pa pong magagastusin sa kanilang mga pamilya. Nagiging katuwang na rin ng NIA ang mga magsasaka sa maintenance ng irrigation systems. Kapag makita namin na natabunan ng kangkong o kaya water lily, sabihin ko yung mga kasamahan ko sir. Tulong-tulong kami maglilinis dyan sir. So kumbaga hindi nyo na inaasa sa NIA? Hindi Kayo sir, lang? hindi sir. Kami lang maglilinis sir. Alam mo, sa totoo lang, no? Ang dami kong mga magsasaka na na-interview po dito sa Ilocos Norte at ang yayaman po ng mga magsasaka dito.
Ang lalaki ng mga bahay. Yung mga anak nila nasa abroad na. Ano ko, bakit ganun? Bakit parang kakaiba, no? Yung mga magsasaka dito as compared sa other provinces na napupuntahan ko, no? Ang sabi nila, particular na rin po, isang attributions na rin po dyan, yung kultura. Kasi pag ikaw daw po Ilocano, bukod sa frugal, no? Matipid. Yung iba, yung term nila dyan, kuripot, o masisipag. Diba? Kinikwento nila, nung bata pangarang daw sila, bago mag alas 6, dapat nakapag-ihip ka na, pagpaligo ng mga baboy. Diba? Nakapagtrabaho ka na bago ka mag-almusal. Alas 6 pa lang po yan, no? So yung character na yan, na pagiging masipag ay isa po sa mga dahilan kung bakit asensado po yung buhay ng mga magsasaka dito po sa Ilocos Norte. And we have to commend the National Irrigation Administration dahil maganda po yung kanilang mga programa at talagang hindi po nila pinapabayaan yung ating mga magsasaka. Ito po yung kailangan nila kasi gusto natin ng food security. Pero kung wala tayong suporta na ibibigay sa mga magsasaka, imposible pong makamit yan. Pero dahil garantisado po ng ating gobyerno, itong mga tulong, pagbibigay ng mga traktora, pagbibigay ng mga makinarya, pagbibigay ng mga patubig na libre, makakamit po natin yung food security na hiling po natin para sa sambayan ng Pilipino. Ikaw, anong komento mo dyan? Ilagay po dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook po kayo, di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. Napakainit po dahil alas 2 po ng tanghaling tapat at nag-shoot po tayo dito sa sakahan, dito po sa Lawag City, dito po sa Ilocos Norte. Magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo, bye-bye.